surot daga sa NAIA. PBBM, sinisisi dahil worst airport na naman tayo. Ko naman, ano ba yan yung NAIA? Dinadaga na daw kayo dyan. Etong balitang ito, itong videong ito na matutunghayan natin at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Robin Sweet News. Ayan, syempre ito ang yung lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang daga na to. Daga, surot. Pasok! Kung dati may tanimbala sa Pinoy administration sa NAIA, ngayon naman ay trending at viral ang surot. Ngunit pagkatapos ng isang araw sa surot issue sa NAIA, habay matindi, viral naman ngayon sa social media ang isang tumatakbong daga na nakita rin umano sa Ninoy Aquino International Airport. Sa ulat nga ng ABS-CBN News, sinabi ni Curb na nakuhanan niya ang video. Patungo raw sila sa Singapore nang mapansin nila ang naturang daga. Baka yung daga, pupunta rin ng Singapore. Dapat tinanong muna, uy, daga, saan ka pupunta? Sa Singapore. Malay natin, gusto niya magbakasyon. Oh, diba? Malay natin, kaya lang dyan yan. Baka sinasabi kasi nila, ala, dinadagan yung NAIA, sinusurot na, may daga na. Malay ba natin, hindi naman talaga dyan yung daga. Nagpunta lang siya dyan. Tapos, malay mo, kapatid siya ni Alvin and, Theodore. Ni, Alvin the Chipmunks. Malay mo, miyembro siya doon. Diba? Sa boarding gate 102, nagsigawan pa nga raw yung mga tao sa harap nila nang makita ang hayop sa may lighting fixture. Samantala habang sana hinanap nyo kung may maleta yung daga. Sinusulat ang issue na ito ay wala pa namang pahayag ang Manila International Airport Authority hinggil dito. Narito ang komento ng mga netizens, basahin natin. Ayan. Welcome to India. Maganda yung international airport ng India, malayong malayo sa NAIA. Almost everything is automated na. Kaya nga mapapaisip tayo, bakit ang India kaya nilang pagandahin ang airport nila? Bakit Pinas hindi? Kakahiya sa ibang bansa. Panahon ni PRRD, maayos ang airport, malinis. Ayan, gumagalaw na. Edited daw kasi yung picture, sabi ng isang bobong Talyanista. Sko, edited, kita mo naman, tumatakbo-takbo pa, gumaganong-ganong pa yung daga eh. Parang tuwan-tuwa siya, pupunta ako Singapore! From the most improved in 2019, now going to be back to the worst. Ang galing ng bagong Pilipinas. Arte nyo naman, surot lang yan eh. So yan ang unang nyo sasabihin, di ba? Dahil sa issue nga nitong surot sa NAIA. Pero sa tingin nyo ba na ito ay maliit na bagay at kaartihan lamang? Well, kung ikaw ay pasahero at lumilipad ka sa NAIA, nagbabayad ka ng taxes, nagbabayad ka ng terminal fees. So, di ba? Ikaw syempre ay may karapatang magreklamo, 'di ba, sa mga serbisyo o sa mga facilities na gagamitin mo sa terminal na to kasi nga naman binayaran mo nga 'yan. So alam naman natin guys na yung mga delayed flights hindi na bagong balita 'yan. Pero itong mga surot, ayan, siguro ay dati wala naman nagba-viral na news niyan. Pero ngayon ang daming mga nagko-complain sa kanilang social media accounts, sa mga travel groups. So ano ba yung sa tingin niyo magiging reason dito? So I think ito unang-una is yung hygiene, yung paglilinis, yung maintenance nitong ating mga airport. Dito nasa steel and rattan chairs at the departure daw, and hindi daw nga alam kung yung mga seats mismo sa gate or sa boarding gate ay meron din, but most likely meron din daw yan. So alarming to because meron tayong mga turista din, di ba, na pwedeng ma-experience to, at alam mo yon, pumangit yung impression nila with our airports. Tama yon, alarming yan kung tutusin. Kasi alam nyo, ang magiging kahiya-hiya niyan, tayo, yung bansa natin. Sasabihin ng mga dayuhan dito sa atin na dumadayo
O yung mga nandito, tapos pupunta sila sa ibang bansa. Ano ba naman yan? What's, ano ba to? Kuwari, i-America natin. Turista. I go to the NAIA and I see a rat running into the airport. Diba? He wants to fly in Singapore with us. Diba? Ang hirap masabi na ibang bansa sa atin na tayong mga Pilipino ay napakarumi. Kilala ang mga Pilipino dito sa lugar natin. Napakaganda ng mga lugar natin dito Alagang-alaga, yung mga pasyalan. Diba? Yung mga pinapasyalan ng mga turista dito. Kaya nga nawiwili ang mga taga-ibang bansa dito. Gusto na nga tayong sakupin. Gusto nilang makuha itong Pilipinas. Diba? Kasi nga maganda tong bansang to. Diba? Ang problema lang dito, kaya talaga hindi tayo nag-i-expand. Maraming corrupt. Diba? Pero kung sakali walang corrupt dito, tapos, maanuhan tong Pilipinas. Napakaganda nito. Isa tong bansa na talagang kikilalanin talaga. 'Di ba? So yung NAIA na yan, isa yan sa historic na place. 'Di ba? Maraming nangyari diyan. 'Di ba? Maraming nangyari diyan sa lugar na yan. At natin yan, pambansang ata natin yan, mga pambansang airport, parang 'di ba? So dapat yan is inaalagaan nyo. No? Well-maintained. Kumbaga parang mini-maintain yung maigi. No? Paglilinis niyan. Dahil nagbabayad ng mga pasahero dyan, gumagastos. Ginagastosan yan. Kaya dapat is presentable. No? Yung walang surot. Siyempre, ang hirap naman napakajahe. Pupunta ka ng airport, ganyan. Tapos nakaupo ka, kamot ka ng kamot. Ano ba yan? May allergy na ba ako? Tapos makikita may surot. Diba? Kasiraan nyo yan. Kasiraan din yan dito sa bansa natin. Airport natin yan dapat inaalagaan, hindi pinababayaan. Diba? Gumagastos yung mga tao dyan, dapat gastusan nyo rin yung maintenance niyan. No? Ipapakita natin sa taga-ibang bansa, mga turista na eto, maganda ang aming airport. Diba? Magiging kapuri-puri tayo. Yung mga lugar nga natin sa atin, yung mga pasyalan, medyo, di ba, maganda. Dapat ipakita mo rin na ganyan, na hindi pinababayaan. Para hindi tayo masira sa iba. So, yun na nga guys, di ba? I hope na with the new management ng NAIA is talagang matutukan lahat ng problems, ma-address tong mga ganitong klaseng cases because it's not a small issue kasi kahit pa sabihin mo yan, surut lang yan at mawawala naman yan, 'di ba? What if nga mangyari yan sa mga ibang lahi, di ba mas nakakahiya? So, hindi naman katwiran dito yung sasabihin na, "Hoy, surot lang naman yan, napaka-arte nyo, dagalang naman yan." Diyos ko naman, NAIA yan, hindi po bahay yan. Okay lang sana kung bahay, mauunawaan mo pa Di ba? Ibig sabihin, pag may nakikita silang ganyan, hindi tayo maalaga. Hindi kayo maalaga, pinababayaan nyo yan. Kung meron kayong mga turista na dayo dyan na mga masiselan, di isang katutak na lait ang aabuti natin. So, sa ating, syempre din, mga gumagamit niya na Filipinos, I think we deserve, a good service with terminal fees, di ba, taxes that we are paying. Guys, mahal travel, lalong-lalo na pag abroad. Imagine niyo 1,620 kagad. Gusto ko mag-travel, wala akong travel travel tax, di ba? So, yung terminal fees pa natin. So, I hope, di ba, yung cleanliness and yung maintenance ng ating mga airports ay mag-improve. And as our part naman, 'di ba? Let's be rin, 'di ba? Parang responsible sa mga kalat natin, sa mga trashes natin. Huwag tayong mag-iwan ng mga kasi meron ako nakikita rin na yung kanilang mga pinagkainan, yan yung mga crumbs ng mga chicherya, biskwit, o kaya mga cups na pinag-inuman ng coffee, ng mga juice or soft drinks, niiwan nila. So, sige, alam mo mga bata okay lang sana, unawaan mo kung bata Pero kapag mga matatanda, gumagawa niyan, yung mga iniiwan yung mga kalat. Mga palanggam, may mga ipis, di ba? And yun, nakakalungkot lang na ito ay nag-viral at yun na nga, at least naman nai-address this issue, and sabi nila, ayun, ito ay pagtutuunan nila ng pansin, and I hope hindi na maulit. Sabi nila mga Lods, nag-iba daw ang timpla
ni former President Rodrigo Duterte kamakailan lang sa Cebu rally. 'Di ba? Kasi kung gaano ka intensive, 'di ba? Kung gaano ka explosive, 'di ba, sa Davao City ay medyo kabaliktaran daw sa Cebu City. Alam niyo bakit? Kasi sa totoo lang, sa nangyari pa lang sa Davao City, sobrang enough na 'yon para mabulabog, 'di ba? Para mabulabog ang mga kongresista, para mabulabog yung mga nagpapakalap, 'di ba, ng perma para sa Chacha, para mayanig, no, si Romualdez. So, ang sinasabi nga nila dito, na balitaan natin yan, na si FPRRD nga, medyo parang kumambyo, parang hindi siya masyadong naging katulad na sa Davao, yung nagsasalita siya ng matitindi, yung nagbitaw siya ng matitindi. Siguro naman, no, tama si Mr. Real Talker, isang beses lang sasabihin ni FPRRD yun, hindi niya na kailangang ipaulit-ulit. Hindi katulad ng mga iba, no, magbanggit tayo ng konti, Dilawan, ganyan. Kahit saan silang rally nagpupunta, paulit-ulit ang sinasabi. Paulit-ulit ang sinasabi dun sa mga tao. Halimbawa, galit sila kay ganito. Paulit-ulit, kahit saan silang lugar magpunta. Lagi nilang batikos, yung batikos. Puro ganun. Siguro naman, isapat na yung sinabi ni FPRRD nun, nakarating na yon, halos nga ang daming nakapansin nun, di ba? Nakarating na nga din sa Pangulo. Alam na yun. Kailangan pa bang ulit-ulitin ni FPRRD na magsalita siya bawat rally na pupuntahan o gagawin nila? Kailangan ba ulit-ulitin niya yun? Yung sasabihin niya? Eh bakit? Tanga ba yung mga nakikinig para hindi madinig yun? O di ba? Hindi niya na kailangan ulitin yun. O, tingnan nyo anong nangyari, di ba? After dun sa Davao, anong nangyari? Di ba? Talagang itinigil nila no? Ganon, di ba? Ganon magpasabog. Kasi sa totoo lang mga Lods, di ba, kung babait-baitan tayo, kung babait-baitan, no, si former President Rodrigo Duterte, do you think papakinggan yan ni Romualdez? Do you think papakinggan yan ng ibang kongresista? Hindi. Do you think pag nagbabait-baitan lang tayo mga Pilipino, do you think papakinggan at respetuhin tayo ng mga politiko? Hindi! Di ba? Kapag tayo ay tumahimik lang, kapag tayo may nararamdaman na hindi na maganda rito sa bansa natin at tumahimik lang tayo, wala. Hindi para mapansin nila tayo eh. Ibig sabihin, pag tumahimik, bayaan mo sila, tahimik naman sila eh. Gumawa tayo ng mga kagaguhan dito. Pero pag ikaw ay nag-iingay, di ba? Alam nila yan. Naaalarma nga sila dyan eh. Kaya hindi tayo pwedeng tumahimik kapag may nadidinig tayo o nakikita na mali na. Dahil sa kapakanan nating lahat yun. At kung ano yung pinaglalaban natin, kung ano yung sinasabi natin, para sa ating lahat yun. May nakikita tayong hindi maganda. At karapatan natin na magsalita. Uutuin at uutuin nila ang mga Pilipino. Diba? Kaya Pag hindi ka nagsasalita, hindi ka lumalaban, sasamantalahin ka nila. No, kapag oo ka lang ng oo, uutuin ka lang. Ganun yan eh. Kaya dapat ipakita sa kanila na iniupo namin kayo dyan, no? Kami din na may karapatan magtanggal sa inyo dyan. Ganun yan eh. Kumbaga, iba ang lakas ng tao. Kapag ang mga tao nakaramdam na ng hindi magandang pamamalakad, kapag nagkaisa yan, malakas yan. Kahit sabi mong pinaupo ka ng mga tao dyan, pag tao rin mismo ang nagtanggal sa'yo, sigurado mati ka. Kaya nga yung Congress, kailangan nila yung People's Initiative. Kailangan makapagpapirma sila ng maraming tao. Kasi once na mapirmahan ng mga tao yan at mabuo yan, malakas yun. Diba? Doon yun ang nagpapatunay na malakas ang boses ng mga tao. Isang pirma lang, tapos na kagad. tingnan nyo, di ba? May underground dyan sa pagkalap ng perma para sa charter change, di ba? Nangmumudbundang pera, namimigay ng ayuda. Under the table talaga. Kasi imaginein mo, biglang gumising lang tayo one day. Wala, di ba may kumukuha na pala ng mga perma? At ang purpose pala doon, para amyendahan, di ba? At para baguhin
ang konstitusyon, di ba? Hindi pwede. Kaya buti na lang mga lods, andyan din si Tatay Digong eh. nakontra niya. Kahit masama na yung tingin ng iba sa kanya, pero tandaan nyo, si former President Duterte lang ang kayang manindigan ng ganun. Diba? Ang kayang protektahan ang mga Pilipino. Kasi imaginein mo, what if hindi nag-speak up si former President Duterte? What if tahimik lang si former President Duterte? Saan tayo pupulutin ngayon, di ba? Baka natuloy-tuloy na yung mga gustong mangyari ng mga kongresista. Kaya nga ang dami nagagalit kay FPRRD. Kasi kumbaga parang tinik sila sa lalamunan ng mga Duterte. Isa silang malaking nakabara sa lalamunan. Sa daan. Kaya hanggat maaari, ganun nakabara kayo. Kailangan tanggalin nila. Syempre, ang mga Duterte, kilala naman natin na palaban yan. Hindi nila basta-basta ngayon matitipak yan. Kaya lalo silang nag-aalala dahil alam nila si VP Sara is malakas sa presidential. Kung medyo sipaging tumakbo ng presidente si VP Sara, yari na sila. Di ba? Kaya whatever you say, kahit anong sabihin nyo, at the end, buti na lang ginawa lahat ng yon ni former President Duterte. Kasi kung hindi pa, good luck Pilipinas. Kaya nagigets ko talaga the way mag-deliver ng message si Tatay Digong. Kasi kung babait-baitan ka, hindi ka papakinggan eh. Diba? Yan yung nagigets ko kay former President. Sa totoo lang, nakita ko din yan, no? Kapag si Duterte kasi matapang eh. Parang hirap niyan lapitan eh. Parang yung magdadalawang isip ka na lokohin siya o pasakayin siya o ganito, kung may plano ka hindi maganda, magdadalawang isip ka eh. Kasi medyo si PBBM kasi ngayon tahimik. 'Di ba? Parang lang eh. Relax lang, chill lang siya eh. Kaya ngayon ang nangyayari is si PBBM, yung pangalan niya yung nagsasuffer. Kasi parang sinamantala yung pananahimik ni PBBM. Yun ang naging problema. Hindi katulad nung kay FPRRD, is pinapakita niya talaga. Siyempre, pag may nakikita kang taon, tapang nito. Siyempre, maiilang ka eh. Diba? Hindi ka kagad makakalapit, di mo siya makakausap. Yun ang pinagkaiba ng presidente noon at presidente ngayon. President Duterte, kaya inuuna niya yung tapang na salita. Inuuna niya yung pasabog para pag nagimbal na lahat, nakuha na ang atensyon, makikinig ka na. Ayun, at ating natungayan ang video na nagmula kay Robin Sweet News. Ayan nakita niyo mga katunay yung mga daga may surot. Ano ba yan? Kawawa naman yung naiya. Sko, dapat eksikasuhin yan. No? Mahirap na mapulaan tayo ng ibang bansa. No? Kailangan ipakita natin na ang Pilipinas, kahit na medyo kapos kami, maganda naman ang lugar namin. No? Yun ang dapat natin ipagmalaki. Kaya ayusin nyo na yan, naiya, Marios. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.